Si Xiao Wu ay nagtrabaho bilang isang gwardya ng gusali. Sa kanyang shift, nahuli siyang nagpapahinga. Ginaisang siya ng isa pang gwardya na si Malo at niyaya siyang kumain ng pagkain mula sa kasalang gaganapin sa loob. Nakita ito ni Wu kakaiba. Ang kasal ay mukhang masyadong engrandi para sa maliit na bilang ng mga bisita sa napakalaking bulwagan. Natapos ang kanilang usapan nang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa pasukan. Pinagmasdan ng mabuti ni Wu ang isang magandang nobya na lumabas. Mag-isa siyang dumating, kasama lamang ang kanyang sekretarya. Ang nobya ay si Xing Yu, isang CEO na kilala sa kanyang malamig na personalidad. Ang araw na ito ay kritikal para sa kanya. Upang matiyak ang kanyang tungkulin sa pamumuno, kailangan niyang mag-asawa. Habang nagpapatuloy ang paghahanda, ang kanyang sekretarya, si Linlin, ay nagmamadaling pumasok na may dalang nakababahalang balita. Ang nobyo, si Lin, ay tumakas. Hindi nagpakita ng sorpresa si Xing Yu. Mahinahon niyang inutusan si Linlin na humanap ng ibang lalaking handang pakasalan siya sa araw ding iyon. Kailangang ituloy ang kasal. Sa isa pang silid, si Renshin, isang mayamang CEO, ay nasiyahan sa kanyang inumin. Siya ang nagpilit kay Lin na tumakas. Ang kanyang tunay na layunin ay ang pakasalan si Xing Yu mismo at sakupin ang kanyang kumpanya. Bumalik sa lobby, lumapit si Xing Yu kay Wu. Hiniling niya sa kanya na pakasalan siya kaagad, na nag-aalok ng isang kontrata ng kasal. Si Wu, natigilan, tumanggi. Sinabi niya na ang kanyang kasal ay dapat magmula sa pag-ibig, hindi sa kaganhawahan. Ngunit hindi nila alam, simula pa lang ito ng kanyang kwento. Ito ang pangalan ko ay Xiao Wudi. Matapos ang kanyang pagtanggi, sumulong si Shinga. Hindi nagtagal ay nakahanap si Linlan ng isa pang lalaking handang pakasalan siya sa ilalim ng kontrata. Bago magsimula ang seremonya, nagpakita si Renshin. Lumuhad siya, nag-alok ng singsing na diamante, at hiniling ang kamay niya. Malamig na tinanggihan siya ni Xing Yu. Alam niya ang tunay na motibo nito at hindi niya hahayaang mahulog ang kumpanya sa mga kamay nito. Ilang sandali pa, bumalik si Linlan sa takot. Ang kapalit na nobyo ay nawala. Si Xing Yu ay naiwan sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, pumasok si Wu na nakaitim na suit. Nilabanan niya ang mga lalaking Renshin, pagkatapos ay tumayo sa harap ni na Xing Yu at Renshin. Inabot niya kay Xing Yu ang isang bridal bouquet at hiniling sa kanya na magpatuloy sa seremonya. Habang naglalakad sila patungo sa bulwagan, pumasok ang tiyuhin ni Xing Yu. Nag-alinlangan sila kay Wu at kinwestiyon ang kanyang intensyon. Hiniling ni Zhang na malaman kung paano siya nakilala ni Wu at kung bakit niya ito minahal. Natigilan si Xing Yu, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Mahinahong sagot ni Wu. Nagsalita siya ng detalyado tungkol sa kanyang mga gawi at pang-araw-araw na buhay. Na nagpapaliwanag ng kanyang paghanga sa kanya. Nagulat si Xing Yu. Nagtataka siya kung paano niya ito nalaman. Nakakabahala ang katotohanan. Matagal na siyang lihim na pinagmamasdan ni Wu, nagrenta pa nga ng apartment sa tapat niya para panoorin siya nang hindi niya nalalaman. Pagkatapos ng kasal, bumalik sa dati ang buhay. Sina Wu at Malo ay na-reassign sa bantay sa opisina ni Xing Yu. Isang umaga, nakatanggap si Xing Yu ng ulat na nagnakaw si Lin ng mahalagang dokumento. Sinuri niya ang CCTV footage at inutusan ng kanyang security team na hulihin siya bago siya tumakas. Pinigil ng dalawang gwardya ang isang lalaki sa parking lot, ngunit hindi siya si Lin. Samantala, nagsagawa ng sariling paghahanap si Wu. Muli niyang nirepaso ang CCTV at natuklasan niyang nagtatago si Lin sa loob ng isang itim na sasakyan. Nahuli siya ni Wu at dinala kay Xing Yu. Nang makita niya ang nasugatan na ilong ni Lai, tinanong ni Xingga si Wu kung bakit niya ito sinaktan. Humingi ng tawad si Lai at ipinahayag na sinunod niya ang utos ni Renshin. Hinuli ni Renshin ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang pilitin siyang ipagkanulo. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ni Shinga si Wu na manirahan sa kanyang apartment. Nag-alinlangan si Wu, sinabing ang kanilang kasal ay kontraktual lamang, ngunit iginiit ni Shinga. Ang kanyang dalawang tiyuhin ay nagpadala ng mga especially iya upang bantayan siya sa bahay, at gusto niyang patahimikin ang kanilang mga pagdududa. Sa apartment, ipinaliwanag ni Shinga ang higit pang mga patakaran para sa kanilang kontrata. Sinabi niya kay Wu na kumilos ng nakakumbinsi upang ang kanyang mga tiyuhin ay tumigil sa pagtatanong sa kanilang relasyon. Pagkatapos ay tinukso siya ni Wu, na nagsasabing ang isang asawa ay dapat magluto para sa kanyang gutom na asawa. Malamig na sagot ni Xing Yu na hindi siya nagluto at hindi naghanda ng pagkain para sa sinuman. Tumunog ang doorbell. Isang driver ang naghatid ng malaking order ng pagkain para kay Xing Yu. Tumanggi siyang magbahagi, ngunit pilyong tinulungan ni Wu ang kanyang sarili. Sa kabilang kalye, isang especially iya na inupahan ng mga tiyuhin ni Xing Yas ang matamang nakamasid. Nang makita ang mag-asawang kumakain ng magkasama,
Nainis siya, kumbinsido na sila ay nagiging masyadong malapit. Kinabukasan, napansin ni Wo ang isang matamis na dalaga na nagngangalang Maling. Ipinakilala siya ni Malo bilang kanya nakababatang kapatid na babae at hiniling kay Wo na tulungan siyang makakuha ng trabaho sa kumpanya ng Xingyas. Naakit sa kanya, pumayag si Wo. Nang maglaon, kinakabahan niyang binanggit si Maling kay Xingyu, na nagsasabing nagpakita siya ng potensyal sa kanyang pakikipanayam. Nagseselo si Xingyu habang sinusuri niyang muli ang file ng Malings at pinag-aralan ang kanyang larawan. Na napansin kung paano si Wo pinuri siya. Nang gabing iyon, sinundan si Xingyu ng isang lalaking may masamang intensyon. Bago pa siya makakilos, hamarang si Wo at pinigilan siya. Ang hindi alam ni Xingyu ay naramdaman ni Wo ang panganib ng mas maaga. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit hindi niya pinansin ang tawag. Pinili niyang manatiling nakatago sa likod ng isang kotse, ayaw niyang malaman nito na lihim siyang sinusundan niya. Nang sumunod na araw, nakipag-usap si Malo kay Wo tungkol sa isang nakatakas na website sa pagsubaybay. Itinuro niya ang nangungunang wanted na kriminal, si Tong Ming, at nagbiro na ang paghuli sa kanya ay magpapayaman sa kanya. Walang interes si Wo at bumalik sa pagtulog. Nang maglaon, hinarap ni Xingyu si Wo noong nakaraang gabi. Sinabi niya na narinig niya ang ringtone ng kanyang telepono sa parking lot, ngunit hindi niya nakita. Naghihinala, tinanong niya kung sinusundan siya nito. Dahil ayaw niyang magkamali siya, ipinaliwanag ni Wo ang katotohanan. Sinabi niya sa kanya na minsang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang yumaong kapatid na si Xing Chun ang kaligtasan nito. Nangako si Wo na poprotektahan siya sa lahat ng paraan. Upang patunayan ang kanyang sinseridad, ibinalik niya ang kwintas ni Xing Chen at ipinaliwanag na ibinabalik lamang niya ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Xing Chan. Kinabukasan, hiniling ni Xingyu si Wo na samahan siya sa hapunan sa bahay ni Uncle Shin. Pagdating nila, mahigpit na hinawakan ni Xingga ang kamay ni Wo, sinusubukang ipakita ang kanilang pagmamahal bilang mag-asawa. Mukhang hindi siya mapakali sa reaksyon ng kanyang mga tiyuhin. Nilinaw ni Tiyo Shan ang kanyang hindi pagsang-ayon. Para sa kanya, si Wo ay isang security guard lamang, hindi karapat-dapat sa isang CEO tulad ni Xingyu. Natutuwa, kumpiyansa na sumagot si Wo na patutunayan niyang hindi siya ordinaryong gwardya. Nag-set siya ng timer sa kanya telepono at hinamon ang kanyang sarili na hanapin ang bawat bug na nakatago sa art room. Gamit ang kanyang pagsasanay sa militar, mabilis niyang natuklasan ang lahat ng mga device na nakatala. Oras. Nagulat si Uncle Sean, napagtantong minamaliit niya ang mga kakayahan ni Wo. Sa pagbabalik, lumaki ang pagkamausisa ni Xingyu. Sinubukan niya si Woody sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na hulaan ang kanyang lipstick shade. Saktong pinangalanan niya ang bawat isa at pagkatapos ay tinukso siya, tinanong kung ang premyo ay isang halik. Si Xingyu ay nahuli at nataranta sa kanyang katapangan. Kinabukasan, nahuli si Wo at Maling sa opisina. Biglang nawala ng kuryente. Nakarinig sila ng mga ingay sa data storage room at nagpunta upang suriin. Sa parehong oras, sinubukan ni Wo at Malo na pumasok sa gusali, ngunit tinambangan sila ng isang stun device. Sa loob ng data room, isang figure ang nawala ng malay kay Maling at tinutukan ng sandata si Xingyu. Sa kanyang pagkabigla, ang umatake ay si Lin. Inihayag ni Linlan ang kanyang pagkakanulo at humingi ng access sa data ng kumpanya, na kumikilos sa ilalim ng mga utos ni Renshin. Si Wo ay lumitaw sa oras. Nagkunwari lang siyang na-knockout kanina para linlangin si Linlan. Gamit ang sarili niyang stun device. Mabilis niya itong pinasuko. Inamin din niya na sinasadya niyang hindi pinaganya ang CCTV system. Alam niyang nanonood si Renshin sa mga kamera. Minsan ang kaguluhan tapos, nakatanggap si Wo ng tawag sa telepono. Alam nang tumatawag ang tunay niyang pagkatao at sinabihan siyang pumunta sa isang bar. Sa parehong oras, nakatanggap din si Xingyu ng mensahe na humahantong sa kanya doon. Nang dumating si Wo, nagulat siya nang makitang ang tumatawag ay isang babaeng nagngangalang Ali. Habang sinusubukan niyang alamin kung sino siya, may ipinasok siya sa kanyang inumin. Mabilis na nagkaroon ng bisa ang gamot kaya nahihilo siya. Habang tinutokso siya ni Eli at pinalinaw ang pagkahumaling sa kanya. Bago pa siya makalayo, dumating na si Xingga. Agad niyang hinayla si Wo palayo, ayaw niyang makalapit sa kanya ang ibang babae. Pagbalik sa apartment, pinilit ni Wo na manatiling matatag mula sa inuming ipinagbabawal na gamot. Noong mga araw niya, halos halikan niya si Xingyu. Para pigilan ang sarili, hinampes niya ang sariling ulo hanggang sa mawalan siya ng malay. Naiirita si Xingyu sa kanyang inasal dahil hindi niya iisipin ang halik. Kinaumagahan, nagising si Wo na kinakabahan, hindi sigurado kung may nagawa ba siyang mali. Si Xingyu, na naiinis pa rin, ay tiniyak sa kanya na walang nangyari. Sa kabila ng kanyang mahinahong tono, nanatili siyang nag-aalala para kay Renshin,
alam niyang hindi siya susuko sa pagsisikap na kunin ang kanyang kumpanya. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Xingyu si Wu na samahan siya sa isang mahalagang piging. Pagdating nila, pilya niyang sinabihan siya na maghanap ng sarili niyang daan sa loob. Sa bulwagan, nakatuon siya sa paglalahad ng panukala ng pakikipagtulungan ng kanyang kumpanya sa isang senior executive. Ipinaliwanag niya na naghanda siya ng backup na plano para palitan ang ninakaw ni Renshin. Naputol ang kanilang pagkikita nang may dumating na isang nag-aaklas na babae. Sa sorpresa ng lahat, siya ay isang lubos na hinahangad na mamumuhunan. Ang mas nakakagulat, tuwang-tuwa siyang makita si Woody. Niyakap siya ng babae na si Nayenshi sa harap ng mga bisita. Natigilan si Woody. Minsan na siyang nagsilbi bilang personal bodyguard nito. Si Xingyu, na inis sa sobrang higpit ng pagkakapit sa kanya ni Nayenshi, ay lumabas ng bulwagan. Hinabol siya ni Wu. Sa elevator, ipinaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan nila ni Nyangshi. Samantala, nilapitan ng senior executive si Xingyu sa lobby. Sinabi niya sa kanya na si Nayan ay pumayag siyang mamuhunan sa kanyang proyekto. Si Xingyu, na naiinis pa rin, ay tiniyak sa kanya na walang nangyari. Sa kabila ng kanyang mahinahong tono, nanatili siyang nag-aalala para kay Renshin, alam niyang hindi siya susuko sa pagsisikap na kunin ang kanyang kumpanya. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Xingyu si Wu na samahan siya sa isang mahalagang piging. Pagdating nila, pilya niyang sinabihan siya na maghanap ng sarili niyang daan sa loob. Sa bulwagan, nakatuon siya sa paglalahad ng panukala ng pakikipagtulungan ng kanyang kumpanya sa isang senior executive. Ipinaliwanag niya na naghanda siya ng backup na plano para palitan ang ninakaw ni Renshin. Naputol ang kanilang pagkikita nang may dumating na isang nag-aaklas na babae. Sa sorpresa ng lahat, siya ay isang lubos na hinahangad na mamumuhunan. Ang mas nakakagulat, tuwang-tuwa siyang makita si Woody. Niyakap siya ng babae na si Nayenshi sa harap ng mga bisita. Natigilan si Woody. Minsan na siyang nagsilbi bilang personal bodyguard nito. Si Xingyu, na inis sa sobrang higpit ng pagkakapit sa kanya ni Nayenshi, ay lumabas ng bulwagan. Hinabol siya ni Wu. Sa elevator, ipinaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan nila ni Nyangshi. Samantala, nilapitan ng senior executive si Xingyu sa lobby. Sinabi niya sa kanya na si Nayan ay pumayag siyang mamuhunan sa kanyang proyekto. Nag-aalok ng malaking gantimpala sa sinumang nag-alis sa kanya. Kinabukasan, laking gulat ni Malo nang makitang nakalista ang pangalan ni Wu online bilang isang wanted na lalaki. Nagmadali siyang sabihin kay Wu, ngunit nanatiling kalmado at walang malasakit si Wu, piniling ipagpatuloy ang kanyang pagtulog sa hapon. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Ali, ang babaeng taga-bar. Binyantaan niya si Wu at inatake gamit ang isang nakatagong sandata, ngunit iniwasan niya ang bawat welga ng madali. Sa gulat ni Wu, tila nasiyahan si Ali. Inamin niya na ang layunin niya ay subukan ang kanyang lakas dahil kasama rin siya sa listahan ng mga hinahanap at hinahabol ng marami. Hindi nagtagal pagkaalis niya, dumating ang ilang sasakyan at lumundag ang mga armadong lalaki para hulihin si Wu. Matindi niyang nilabanan ang mga ito hanggang sa dumating si Malo para tumulong. Magkasama nilang itinaboy ang mga umaatake. Sa labanan, nasugatan si Malo, ngunit ginamo pa rin niya ang kanyang sugat at binalaan si Wu na tumaas ang bounty sa kanyang ulo. Ang kanyang pangalan ay umakyat ng mas mataas sa mga pag-anti na ranggo, na nagpapaliwanag kung bakit napakaraming estranghero ang humahabol sa kanya. Nanatiling tuliro si Wu, hindi sigurado kung sino talaga ang nasa likod ng mga pag-atake. Samantala, nagtalo ang dalawang tiyuhin ni Xingyu sa kanyang pamumuno. Nadismaya sila dahil tinanggihan niya ang isang acquisition deal para protektahan ng isang mas maliit na proyekto. Nagsimulang magplano si Zhang na humingi ng suporta kay Renshin sa susunod na pulong ng lupon. Nang sumunod na araw, nakilala ni Renshin si Nayenshi sa isang pantalan. Nagpakalat siya ng mga kasinungalingan tungkol sa kasal ni Wues at nakumbinsi si Nyangshi na galitin si Xingyu. Nagkukunwaring tumulong. Hinikayat niya si Nyangshi na lumapit kay Wu, alam niyang tila naaakit ito sa kanya. Nang maglaon, binisita ni Nyangshi ang kumpanya ng Xingyu at sadyang ipinakilala si Lin bilang kanyang business liaison. Mula noon, napilitan si Xingyu na makipagtulungan sa kanya. Tuwang-tuwa si Lin, nasabik na makalapit sa kanya, habang si Xingyu naman ay nagparaya para lamang sa kanyang kumpanya. Humingi ng tawad si Lin sa pag-abandona niya sa araw ng kanilang kasal. Humingi siya ng tawad at iminungkahi na itatagman lang nila ang kanilang pagkakaibigan bilang mga kasosyo sa negosyo. Alam kung gaano kritikal ang proyekto, nangako siyang tutulong. Nag-alok pa siya ng mga pastry na ipinadala ni Nayenshi. Nag-alinlangan si Xingyu, napansin na alam nila'y na allergy siya sa mga itlog. Gayunpaman, kumain siya ng isa bilang pasasalamat sa regalo.
Ilang saglit pa, muntik na siyang matamba habang papalabas ng kwarto. Kahit na gusto niyang naroon si Wu, si Lin ang nagdala sa kanya sa ospital. Nang magising si Xingyu, bumuti ang pakiramdam niya nang makita si Lin sa tabi ng kanyang kama. Humingi siya ng paumanhin, na sinasabing nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang allergy. Hiniling niya sa kanya na magsimulang muli sa kanya at ipinaliwanag na siya ay tumakbo mula sa kanilang kasal dahil pinagbantaan siya ni Renshin. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay na-hostage, na naiwan sa kanya na walang pagpipilian. Nagalit si Xingyu sa kanyang paliwanag. Pagkatapos ay dumating si Wu na may dalang pagkain, na nagpapakita ng tunay na pangangalaga at ginhawa. Sa pagmamasid sa kanilang closeness, si Lin ay hindi mapakali at nagdahilan. Pagkaalis niya, pinagalitan ni Xingyu si Woody. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang kaligtasan ay kanyang responsibilidad at binalaan siya na huwag nang mabaygo muli. Samantala, nakatanggap sila ng video ng kanyang kapatid na bihag pa rin ni Renshin. Dahil sa pagkataranta, tinawagan niya si Renshin para humingi ng paumanhin dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Desperado siyang iligtas ang kanyang kapatid, humingi siya ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan, nakilala ni Wu si Lin sa harap ng opisina. Tinuya siya ni Lai at pinagbintangan na may relasyon siya kay Maling. Ibinasura ni Wu ang pang-iinsulto, alam niyang walang kapantay si Lin para sa kanya. Sa isang pulong, tinanong ni Lin si Xingya's staff na lumabas para makausap siya ng mag-isa. Sinabi niya na si Wu ay nakitang may kasamang ibang babae at sinubukan siyang paniwalaan sa pamamagitan ng pangako ng katapatan. Siya kahit na siniguro sa kanya na ang kanyang proyekto kasama si Nen ay magtatagumpay siya sa tulong nito. Mula sa kabilang kwarto, nairita si Wu habang pinapanood si Lin na hawak ang kamay ni Xingyu. Pinutol niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na sinisiyasat ang lugar kung may mga insekto. Si Lin, nabigo, ay inakusahan siyang sinira ang kanyang sandali. Nang maglaon sa parking lot, sinubukang muli ni Lin na makalapit kay Xingyu sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang sasakyan, ngunit dumating si Wu kasama ang mga pulis at inaresto si Lin dahil sa kanyang naunang pagtatangka na magnakaw ng data ng kumpanya. Mabilis na nakarating kay Renshin ang balita ng pag-aresto. Sa galit, inutusan niya ang kanyang sekretarya na agawin ang pangalawang pinakamalaking shareholder, na nagmamay-ari ng isa sa mga USB drive ng kritikal na kumpanya ng Xingyas. Di nagtagal, nalaman ni Xingga na ang kanyang tiyuhin, ang mismong shareholder, ay nawala. Nang sumunod na araw, nagulat si Malo nang makitang nakalista si Wu bilang numero 1 pag-anti online. Si Wu, gayunpaman, ay nanatiling tuliro, na iniisip kung sino ang humamak sa kanya upang maglagay ng ganoong presyo sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Wu ng isang tawag sa telepono na yumanig sa kanya. Ang tumatawag inangkin na si Xingyu ay kanidnap at inutusan siyang pumunta sa isang tiyak na lokasyon. Ang hindi namalaya ni Wu ay palihim na ni-record ni Malo ang tawag at pinagmamasdan siyang mabuti. Mag-isang pumunta si Wu sa isang abandonadong gusali, handang iligtas si Xingyu. Sa totoo lang, ang tunay na target ng kidnapper ay siya dahil ang kanyang bounty ay nasa tuktok na ngayon ng mga pag-anti na ranggo. Isang malupit na laban ang sumunod. Sa kabila ng pagiging outnumber, natalo ni Wu ang mga sumalakay at pinilit silang umatras. Sa loob, natagpuan niya ang isang babae na nakagapos at nakatakip ang ulo. Sa paniniwalang si Xingyu iyon, nagmamadali siyang kumalas sa kanya. Ngunit nang makalaya siya ay niyakap siya nito. Agad na naghinala si Wu. Ang babae ay hindi si Xingyu, kundi si Ali, na may nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay ibinulgar niya ang kanyang nakatagong kakampi, na inihayag na alam niyang lihim na nakipagsabuatan si Malo kay Ali sa setup. Nadagdagan ang galit ni Wu nang magpadala si Malo ng larawan niya na nakayakap kay Ali kay Xingyu. 15:07:15 minutes, 7 seconds cornered, inamin ni Malo na sinuhulan siya ni Ali ng pera. Nang bumalik si Wu sa apartment ni Xingyu, galit na galit siya at nagseselos. Ipinaalala niya sa kanya ang kanilang kontrata sa kasal at binalaan na kung sakaling mahuli niya itong malapit sa ibang babae, hihingi siya ng kabayaran. Kinabukasan, nag-alala si Xingyu matapos ipaalam sa kanya ni Maling na nakakuha si Renshin ng mas maraming shares. Sa nalalapit na pulong ng lupon, si Renshin ang hahawak sa Mayor Yang stake, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pumalit bilang chairman ng kumpanya. Si Xingyu ay nakatitiyak na umasa siya sa mga taktika para masigurado ang posisyong iyon. Nang harapin niya ito, kinutya niya ang pagkahumaling sa kapangyarihan. Ngunit si Renshin ay walang kahihiyang pinamumunuan ang mahalagang pulong, kahit na nakaupo sa upuan na karaniwang nakalaan para sa kanya. Samantala, kumilos si Wu para tulungan si Xingyu na mabawi ang kanyang tungkulin. Pumunta siya sa bangko at binuksan ang safe deposit box na naiwan ni Xingchun. Sa loob,
Naghanap siya ng patunay ng tunay na nangungunang shareholder, umaasang mahikayat ang taong iyon na suportahan si Xingyu. Matapos masecure ang pangunahing impormasyon, dinala ni Wu ang nangungunang shareholder sa pulong ng board. Si Xingyu, nababalisa sa kabuuan, sa wakas ay nakadama ng ginhawa. Nagpakita si Wu ng mga dokumento na nagpapakita na ang karamihan sa mga bahagi ay nailipat sa kanyang mga kamay, na nagpapatunay na hawak niya ngayon ang higit na kontrol kaysa kay Renshin. Sa paninindigan, hiniling niya na bumaba si Renshin at itigil ang pakikialam sa kumpanya. Sa sandaling iyon, ang pinakamalaking shareholder, si Zhu Zixing, isang miyembro ng sariling pamilya ni Xingyu, ay personal na dumalo. Tahasan niyang tinutulan ng pag-angkin ni Renshin sa pamumuno at inutusan si Xingyu na bumalangkas ng nakasulat na kontrata. Na tinitiyak na mananatili siyang permanenteng pinuno ng kumpanya. Ang kwento ay nagbago sa isang flashback ng mga alaala ni Wuas kasama ang yumaong Xingchun. Ilang taon bago nito, habang magkasamang naglilingkod sa isang espesyal na unit, inialay ni Xingchun ang kanyang buhay para iligtas si Wu. Mula noon, si Wu ay nagdala ng matinding panghihinayang, na nanunumpa na igagalang ang sakripisyong iyon sa pamamagitan ng pagprotekta kay Xingyu sa lahat ng paraan. Nang matapos ang flashback, bumalik ang focus sa kasalukuyan. Nang umagang iyon, mukhang malungkot si Malo, kumbinsido na napatay si Wu. Dahil binansagan na ngayon ni Wu na isang high-value fugitive, natakot siya na baka may mag-alis sa kanya. Sa gulat niya, biglang sumulpot si Wu. Nalilitong makita ang sariling larawan na ginagamit bilang pagpupugay sa umaga. Masayang-masaya si Malo, inaamin niyang nag-aalala siya sa tuwing nawawala si Wu nang walang babala. Sinabi sa kanya ni Wu na huwag mag-alala at ibinunyag na siya nga si Songming, ang numero 1 takas. Natigilan si Maluwas. Si Songming ay matagal nang itinuring na si Red ang pinakadelikadong wanted na lalaki na laging hindi alam kung saan siya naroroon. Gayunpaman, tumangging maniwala si Malo, sa pag-aakalang nagbibiro si Wu. Di nagtagal, tinawagan ni Xingyu si Wu Di. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ni Zhu Xing, isa sa mga shareholder ng kanyang kumpanya, at hiniling sa kanya na protektahan siya mula sa mga pakana ng Renshin. Ipinagkatiwala din niya kay Wu ang isang USB drive na naglalaman ng kritikal na data ng kumpanya, na nagbabala sa kanya na panatilihin itong ligtas. Nagpunta si Wu sa bahay ng Zuings, ngunit natagpuan itong walang laman. Sa halip, nabangga niya si Ali, na kanina pa sumusunod sa kanya. Binalaan niya itong mag-ingat, pag-amin na alam na niya na siya si Tongming. Inihayag niya na alam din ni Renshin ang katotohanan at hinimok si Wu na manatiling maingat. Maya-maya, pumunta si Wu sa address. Inutusan siya ni Renshin. Dumating siya na walang dala. Si Renshin, na nasisiyahang kumpirmahin ang tunay na pagkakakilanlan ni Wu, ay nagbanta na sisirain si Xingyu, at inutusan si Wu na tumayo habang umaatake ang kanyang mga tauhan. Tiniis ni Wu ang pambubugbog ng walang pagtutol sa simula, ngunit pagkaraan ng ilang oras, lumaban siya. Gamit ang kanyang kakayahan, natalo niya ang mga tauhan ni Renshin at pinilit silang umatras. Pagkatapos ng laban, muling lumitaw si Ali upang suriin siya. Si Wu, na malubhang nasugatan, ay natakot na baka mahuli siya at maangkin ang napakalaking bounty. Sa halip, pinili ni Ali na tumulong. Dinala niya ito sa ospital para magamot. Sa ospital, si Xingga ay sumugod sa mga bulwagan sa takot, desperadong hinahanap ang kanyang silid. Nang matagpuan niya ito, umiyak siya at humingi ng tawad, inamin na nagkasala siya at natatakot na mawala siya. Bagamat mukhang natutulog si Wu, narinig niya ang mga salita nito. Natuwa at naantig sa kanyang pag-aalala. Napangiti siya. Si Xingyu, na nahihiya at naguguluhan, ay inakala niyang tinutokso siya, ngunit sa kaibuturan niya ay gaman ang loob niya na nakaligtas siya at bumalik sa kanyang tabi. Samantala, si Renshin, na na-hospital din dahil sa kanyang mga pinsala, ay hindi na makagalaw. Dumating ang mga opisyal at inaresto siya kasunod ng ulat na inihain ni Xingyu. Makalipas ang ilang araw, pagkabalik ni Wu sa trabaho, sa wakas ay natanggap niya ang impormasyong hinihintay niya. Kanina, pinakiusapan niya si Malo na mag-imbestiga. Habang sinusuri niya ang mga nakolektang data, naging magulo si Wu, na pagtantong may higit pa sa likod ng lahat kaysa sa inaakala niya. Kasunod ng mga pahiwatig, pumunta si Wu sa isang hotel na tumugma sa kanyang mga hinala tungkol sa utak sa likod ng mga pag-atake kay Xingyu. Samantala, sa security post, hinanap ni Xingyu si Wu at nakita niya ang data na sinusuri niya sa kanyang laptop. Ipinaliwanag ni Malo na may iba pang pinupuntirya maliban kay Renshin ang kanyang kumpanya. Iminungkahi niya na si Renshin ay ginamit lamang ng tunay na utak. Sa hotel, nanatiling alerto si Wu, kumbinsido na nasa loob ang utak. Mula sa labas, bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya sa pangalang Songming.
Maingat siyang pumasok at nakita niya ang isang Lee na nakatali, nakagapos ang mga kamay at paa. Walang babala, nagsimulang mapuno ng usok ang silid. Nag-react agad si Wu. Tinakpan niya ang kanyang ilong at sinangga si Ali para hindi siya makalanghap ng nakal-alasong gas. Isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw sa silid, na nagsasabing ang antidote ay nasa mesa sa anyo ng dalawang table tas, isang pula at isang asul. Sinuri silang mabuti ni Wu at napagtantong pareho silang nalasan. Kinaligin niya ang mga kamay ni Eli. Ngunit nang makalaya na siya, sinalakay siya nito gamit ang isang nakatagong sandata, halos hampasin siya. Madaling ipinagtanggol ni Wu ang sarili. Sinabi niya sa kanya na alam na niya na ang mga table tas ay ginawa niya dahil ang pabango nito ay nananatili sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Wu na si Ali ay nagplanong hulihin siya at ibigay bilang kapalit ng kaloob na inaalok ng tunay na utak. Sa ibang lugar, Xingyu nakipagkita kay Uncle Shan. Pinagalitan niya ito ng husto para sa mga desisyon na nagdulot ng problema sa pananalapi para sa kumpanya. Tiniyak siya ni Xingyu na kukuha siya buong responsibilidad. Ang pagtatalo ay nag-iwan kay Uncle Shan na nakahawak sa kanyang dibdib sa sakit. Ngunit nakaalis na si Xingga ng bahay. Pagbagsak sa pintuan, naiwan siyang mamatay habang nakatingin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa halip na tumulong, si Zhang ay nanonood ng may kasiyahan, sa paniniwalang ito na ang kanyang pagkakataon upang agawin ang kapangyarihan. Ang balita ng pagkamatay ni Uncle Shens ay nagulat at nawasak kay Xingyu. Sinisi niya ang sarili sa pagtatalo nila kanina at napuno ng guilt. Samantala, inihatid ni Ali si Wu bilang isang bihag sa isa na nagbayad ng malaki para makuha siyang buhay. Bumalik kay Xingyu, nagdadalamhati pa rin siya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Jiang. Ang kanyang masayang tono, na hindi katulad ng isang nagdadalamhating kamag-anak, ay ikinagalit lamang niya. Sinabi sa kanya ni Zhang na siya na ngayon ang kukuha ng posisyon ni Uncle Shin sa kumpanya at si Xingga ay nabigo sa kanyang pagiging makasarili. Dahil na corner, sinubukan niyang tawagan si Wu, ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Ali ang telepono ni Wu kay boss na at iminungkahi na hayaan siyang tumawag. Nang tuluyang maabot siya ni Xingga, nagkunwaring kalmado si Wu at itinago ang kanyang sitwasyon. Kasabay nito, naglagay siya ng nakakode na mensahe sa pag-uusap, isa lamang nila ni Xingga ang nakakaintindi, na nagbabala sa kanya na manatiling magbantay. Pagkaalis ni boss, sinubukan ni Ali na mapalapit kay Wu habang sila lang dalawa. Ngunit sinamantala ni Wu ang pagkakataong makatakas, nakawala sa kanyang mga pagpigil ng madali. Samantala, sa opisina, pinalakas ni na Xingyu at maling ang seguridad para sa gabi, naghahanda para sa boss, na ang mga tauhan ay darating upang magnakaw ng isang mahalagang bagay. Salamat sa nakatagong babala ni Wu sa telepono, handa si Malo at nakipaglaban sa mga nanghihimasok. Sabay na naghintay sina Xingyu at Maing sa likod ng isang pinto harapin ang sinumang pumasok. Sa kaguluhan, aksidenteng natama ni Maling si Wu, na pagkakamalang isa sa mga kriminal. Nakahinga ng maluwag nang makita siyang ligtas. Niyakap siya ni Xingga at marahang hinawakan ang bukol sa kanyang ulo dulot ng suntok ni Maling. Habang inaalagaan ni Xingyu si Wu, biglang sumugod si Malo, sinira ang sandali. Sa sobrang tuwa sa pagbabalik ni Wu, niyakap niya ito ng mahigpit. Pinasalamatan ni Xingyu si Malo sa kanyang katapangan sa pakikipaglaban sa mga umaatake at binigyan siya ng 5 beses ng kanyang sweldo bilang pasasalamat. Sa ibang lugar, nabunyag na si Zhang ay naging bahagi ng balangkas noong gabing iyon. Nakatrabaho niya si Boss Ho, na naunang dumukot kay Wu. Galit na nabigo ang plano, binatikos ni Zhang ang kanyang tapat na sekretarya at inutusan siyang agawin si Zhao, isa sa mga pinuno ng kumpanya ni Xingyu, upang pilitin siyang makipagtulungan. Noong gabing iyon, dinala si Zhao sa isang rooftop kung saan ibinunyag ni Zhang ang kanyang plano na independyenteng gumawa ng bagong programa na pagmamay-ari ng kumpanya ng Xingyas. Sa una ay tumanggi si Zhao, nagbabala na ang pagbuo ng mga produkto ng pananaliksik ay magtatagal, ngunit tinukso siya ni Zhang ng isang napakahusay na pakikitungo, at si Zhao ay nag-aatubili na sumang-ayon. Kinabukasan, tinawagan ni Xingyu si Woody para ipaliwanag ang sikretong teknolohiyang binuo niya kasama ang kanyang yumaong kapatid. Tinawag itong Wuwang, isang proyektong may malawak na potensyal at malawak na aplikasyon. Nag-alala si Xingyu dahil maraming tao ang naghanap kay Wuwang, hindi lahat ay may mabuting hangarin. Ipinagtapat din niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Zhang, na pumalit sa posisyon ni Uncle Shin. Natatakot siya na masira ng kanyang mga ambisyon ang negosyo ng pamilya. Nang maglaon, bumisita si Xingyu sa opisina ni Zhong at sadyang dinala si Wu bilang kanyang katulong. Nang tanungin niya kung bakit siya ipinatawag, hayagang inamin ni Zhang ang kanyang pagnanais na kunin ang proyekto ng Wuwang.
Ni Xingyu o Wu ay hindi nagulat. Inaasahan na nila ito noon pa man. Kinutya pa ni Wu si Zhong, na sinasabing alam niya ang lahat ng kanyang maling mga pakana upang kunin ang kontrol kay Wu Wang. Samantala, lalong naging abala si Zhao sa kanyang opisina, na hinihimok si Maing na tapusin ng mabilis ang mga ulat ng pananaliksik. Pagkaalis niya, binuksan niya ang kanyang safe, inilabas ang isang sobre ng mga kumpidensyal na dokumento ng Wu Wang. At inilagay ito sa kanyang personal na bag. Huli sa CCTV ang akto. Hindi nagtagal, sa opisina ni Zhong. Ngumiti siya habang binabasa ang mensahe ni Zaos, na nagpapatunay na nasa kanya na ang mga dokumento. Bilang pag-aalala tungkol sa pagkakaisa ng pamilya, inalok ni Zhang si Xingyu ng isang partnership at nagkunwaring nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit nanindigan si Xingyu, nagpa siya na si Wu Wang ay magpapatuloy ng nakapag-iisa bilang pamana na ibinahagi niya sa kanyang yumaong kapatid. Pumasok si Wu, itinuro na ang alok ni Zhong ay parang hindi sinsero, na parang gusto niyang makitang mabaygo si Xingyu. Nagalit si Zhang, ibinalik na walang karapatan si Wu na makipag-usap sa kanya, si Wu ay isang gwardya lamang, hindi karapat-dapat sa katayuan ng pamilya, kahit nakasal kay Xingyu. Hindi gustong makipagtalo pa, umalis si Xingyu kasama si Wu. Pagbalik sa kanilang opisina, nagpanik si Maling matapos matuklasan na nawawala ang mga dokumento ng Wu Wang. Sina Xingyu at Wu, hindi nagulat. Sinuri ang CCTV ng opisina ng Zaos, at nakumpirma na ninakaw niya ang mga ito. Samantala, inutusan ni Zhang ang kanyang sekretarya na ilabas ang mga pondong kailangan para mapaunlad si Wu Wang. Ano man ang presyong hilingin ni Zhao, handa si Zhang na magbayad. Pagkalipas ng ilang linggo, iniulat ni Maling na ang pag-unlad ng pananaliksik ni Zhang ay luma na. Sina Xingyu at Wu, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Nagpahiwatig pa si Wu na may darating na malaking sorpresa. Oo naman, nang sumulong si Zhao sa ikalawang yugto ng proyekto ng Wu Wang. Lumitaw ang mga problema. Nagreklamo siya kay Zhang na sa kabila ng pagsunod sa bawat hakbang sa mga ninakaw na dokumento, may mali. Naghinala siya na ang mga file ay binago. Natigilan at galit na galit si Zhang. Kumbinsido na si Xingyu ang naglagay sa kanya, nagalit siya sa pag-urong. Kasabay nito, sinusubaybayan ni na Xingyu at Wu si Zhang's lab sa pamamagitan ng CCTV. Biglang, isang pagsabog ang yumanig sa lab. Nakangiti, hindi sila nagpakita ng pagtataka, na para bang inaasahan na nila ang kabiguan na ito sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay nabunyag na si Zhao ay lihim na nakikipagtulungan kay Xingyu. Inaasahan niyang lalapitan siya ni Joan, kaya inutusan niya si Zhao na iabot ang mga pekeng dokumento. Tapat sa alaala ng yumaong ama ni Xingyu, pumayag si Zhao na tulungang pigilan ang kasakiman ni Jaeong. Pagkatapos, ipinadala ni Xingyu sina Maling at Malo upang ihatid ang pamilya Zhao sa ligtas na lugar, sa takot na makaganti si Zhang. Ngunit sa panahon ng misyon, isang puting van ang hamarang sa kanila. Ang anak na babae ni Zaos ay dinukot, at parehong natulala sina Malo at Maling gamit ang mga dekuryenteng armas at dinaig. Sa ibang lugar, ipinagdiwang ni na Xingyu at Zhao ang kanilang tagumpay sa pagprotekta sa tunay na proyekto ng Wu Wang mula kay Zhang. Tiniyak ni Xingyu kay Zhao na sina Maing at Malo ang inatasang iligtas ang kanyang pamilya. Maya-maya lang, may dumating na video call. Ang mukha ni Zhao ay natakot nang makita ang kanyang anak na babae sa screen na umiiyak at nagmamakaawa para sa tulong. Nawasak ang kanyang puso sa sight. Nataranta, nakatanggap si Xingga ng mensahe mula kay Woody. Sinabi niya sa kanya na papunta na siya para iligtas ang anak na babae ni Zhao. Sinubukan ni Xingyu na pakalmayin si Zhao, tinitiyak sa kanya na ginagawa ni Wu ang lahat para maibalik siya ng ligtas. Hindi nagtagal, nag-video call si Wu. Ipinakita niya kay Xingyu na nailigtas niya ang anak na babae ni Zhao at pinalaya na rin sina Maling at Malo. Tuwang-tuwa si Zhao nang malaman niyang ligtas ang kanyang anak. Dahil sa pasasalamat, niyakap ni Maling si Wu. Ngunit agad itong nagdulot ng paninibugho kay Xingyu, na biglang nag-end ng tawag. Pagbalik ni Wu sa opisina, mukhang masama ang loob ni Xingga. Humingi siya ng paliwanag, nagtatanong kung bakit niyakap siya ni Maling sa harap niya. Sa pagkakataong ito, hayagang ipinakita ni Xingga ang kanyang paninibugho, na parang siya ang kanyang tunay na asawa na may karapatan na maging possessive. Sinubukan ni Wu na bawasan ang tensyon sa pamamagitan ng mapaglarong paghingi ng tawad. Marahan siyang tinutukso. Sa kalaunan, lamambat si Xingga, na antig sa kung gaano karaming buhay ang nailigtas niya. Ang kanyang mga salita ng papuri ay nagpahiya kay Wu. Hiniling pa niya sa kanya na ulitin ang mga ito para maitala niya ang sandali bilang isang alaala. Iniisip ang kanyang yumaong kapatid na si Xing Chun, na palaging nagpoprotekta sa kanya, na puno ng luha si Xing Yas. Niyakap siya ni Wu para aliwin. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nagtanong,
Pwede ka bang manatili kasama ako magpakailanman? Ang tanong ay naging dahilan ng pagtatalo ni Wu. Dahan-dahan siyang humiwalay, na nagsasabing nais niyang protektahan siya, ngunit hindi may pangako ang isang bagay na siya mismo ay hindi sigurado. Biglang napagtanto ni Shinga na ang malabong figura na madalas sumunod sa kanya ay si Wu noon pa man. Inamin ni Wu na mula nang mamatay si Xing Chen, hindi na niya ito pinakawalan sa paningin niya dahil sa pangakong binitiwan niya. Pero ngayon, dagdag niya, gusto niyang protektahan siya para sa sarili niya. Pinuno ng kanyang mga salita ng pag-asa si Xingyu. Papalapit, sinubukan siyang halikan ni Shinga, ngunit ipinikit ni Wu ang kanyang mga mata na parang tinatanggihan siya. Dahil sa inis, tinawag siyang duwag ni Xingyu. Natulala, sa wakas ay nakuha ni Wu ang kanyang lakas ng loob. Hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan sa unang pagkakataon. Noong gabing iyon, nakatanggap si Wu ng isang video at isang address. Ang mensahe ay nagpakita na ang boss na minsan ay kumidnap sa kanya, ngayon ay nakuha ni Ali. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa parehong hotel kung saan sila nagkita noon. Gusto siyang samahan ni Shingi, ngunit tumanggi si Wu, nangako na aayusin ang mga bagay ng mabilis at babalik. Pumunta si Wu sa hotel. Naghihintay si Ali. She flattered him, said he looked more handsome and masculine than before. Binaliwala ni Wu ang kanyang mga sinabi at hiniling na makarating siya sa punto. Biglang nagwisik ng kung ano si Ali sa kanyang mga mata at tinamaan siya sa likod ng ulo, na ikinatumba niya. Samantala, lalong nabalisa si Shinga nang hindi makabalik si Wu. Lalong lumalim ang kanyang takot matapos siyang makatanggap ng video na nagpapakita ng pagdukot sa kanya. Kaya, agad siyang lumabas kasama ang security team ng kanyang kumpanya. Sa hotel, pinangunahan ni Malo ang mga gwardya habang si Shinga mismo ang namamahala sa operasyon, na hindi nagpakita ng takot habang inutusan niya silang palayain si Wu. Sa rooftop, hinawakan ni Ali na hostage si Wu, galit na galit tungkol sa closeness nila ni Xingyu. Nang pilitin siya ni Malo na pakawalan siya, bigla niyang itinulak si Wu palabas ng bubong. Sa huling segundo, Malo isinakripisyo ang sarili, sinalo si Wu at sinira ang kanyang pagkahulog. Si Xingyu ay lubos na napanatag na nakaligtas si Wu. Gayunpaman, nagselos siya nang malaman niya ang nararamdaman ni Eli para sa kanya. Hiniling ni Wu kay Xingyu na mangako na hindi na siya muling pupunta sa mga ganitong mapanganib na lugar. Pero mas lalo lang siyang ikinainis ng mga salita nito. Naiinis siya sa koneksyon niya kay Ali. Frustrated, sinaktan ni Xingyu si Wu. Bilang tugon, niyakap niya ito ng mahigpit sa harap ng lahat, na ikinahiya ng kanilang mga kasamahan sa kanyang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Pagkatapos ay iminungkahi niyang magsagawa ng bagong seremonya ng kasal at opisyal na irehistro ang kanilang kasal. Si Xingyu, na hindi pa rin nakatitiyak, ay nagsiwalat na nakatanggap siya ng ebidensya na nagmumungkahi na maaaring buhay pa si Xingchun. Inamin ni Wu na narinig niya iyon. Bago pa nila magawa pag-usapan pa, dinalhan sila ni Malo ng set ng mga kaina-hinalang larawan. Kabilang sa mga ito, isang larawan ang yumanig kay Xingyu, isang larawan na nagpapakita kina Wu at Xingqin na nakatutok ang mga baril sa isa't isa. Nang hihingi ng paliwanag, hinarap niya si Wu. Iginiit niya na ito ay pagsasanay lamang ng militar. Ngunit si Xingyu, na hindi kumbinsido, ay lumayo ng may pagdududa. Pagkatapos ay dinala niya si Wu sa kanyang lihim na silid kung saan nakolekta niya ang hindi mabilang na mga artikulo tungkol sa pagkamatay ni Xing Chen at nakaraan ni Wu. Alam na niya na si Wu at ang kanyang yumaong kapatid ay minsan nang nagtulungan, na nakikipagkumpetensya sa paglutas ng isang classified code. Natapos ang tunggalian na iyon sa pagkamatay ni Xing Chen. Sa simula pa lang, alam na ni Shinga ang tunay na pagkatao ni Wu. Ang pinakamasakit sa kanya ay nahulog siya sa kanya sa kabila ng lahat. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng pagiging makasarili ng kanyang kapatid, naaalala kung paano sila palaging umaasa sa isa't isa mula pagkabata. Nakiusap si Wu sa kanya na magtiwala sa kanya, nangako na hahanapin ang mga tunay na responsable. Pagkatapos ay umalis siya habang si Xingyu ay lumuluha. Napagtagumpayan ng kalungkutan. Kinabukasan, habang nasa duty, nakasalubong muli ni Wu si Ali. Hinamon siya nito at muntik na siyang masugatan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinasadya ni Wu ang sarili na mahuli. Pagkatapos ay nagulat si Ali kay Boss Wu, na nagutos sa kanya na dukutin siya at inihatid si Wu sa isang lumang gusali. Sa loob, si Boss na humingi ng orihinal na mga dokumento ng proyekto ng Wuwang. Tumanggi si Wu, tinitiis ang pagpapahirap na ginawa ni Boss Wu at ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, lumitaw si Malo. Lihim niyang sinundan si Wu sa panahon ng pagdukot at ngayon ay mahigpit na nakipaglaban upang palayain siya. Pinuri ni Ali ang katapangan ni Males, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang katotohanan. Sina Wu at Ali ay talagang nagtutulungan.
Ang plano nila ay bitag si boss na kasama ni Ali na itinaya ang kanyang kaligtasan para tumulong. Nagpasalamat si Wo sa kanya, at inamin na kung nabigo ang misyon, pareho silang nasa matinding panganib. Pagkatapos ay tinanong ni Wo at Malo si boss na pumipilit sa kanya upang ibunyag kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa ilalim ng pressure, inamin ni Baso na ang nagbabayad sa kanya ay isang tao sa loob ng kumpanya ng pamilya Shingyas, na kilala lamang bilang Bald Eagle. Hindi nakilala ni Woody o Malo ang pangalan. Samantala, dinukot ng sekretarya ni Zhang si Xingyu at inihatid siya kay Zhang. Kasabay nito, nakatanggap si Baso ng mensahe mula sa kanyang mga tauhan na nagpapatunay na nahuli na si Xingga. Nang mabasa ang mensahe sa boss na may telepono, agad na nagtakda si Wo upang iligtas siya. Dinala si Xingyu sa isang abandonadong pabrika kung saan si Zhang ipinahayag ng sekretarya na siya ay kalbo na agila. Siya ay natigilan, hindi makapaniwala na ang pinagkakatiwalaang tulong ng kanyang tiyuhin ay maaaring ipagkanulo siya. Inamin niya ang tunay niyang pagkatao. Minsan na siyang nagsilbi sa parehong unit ng kanyang yumaong kapatid na si Xing Chun. Upang akitin si Wo, nagpakita pa ang Bald Eagle ng isang doll keychain na minsang ibinigay ni Wo kay Xingyu. Hindi nagtagal, dumating si Wo sa pabrika. Inutusan ng Bald Eagle ang kanyang pinakamalakas na manlalaban na labanan si Wo. Muntik nang manalo si Wo at lumipat para palayain si Xingyu. Ngunit biglang sumulpot si Ali at tinurok siya ng Hyringilya, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising si Wo, sila ni Xingyu ay nakatali sa lumang gusali. Ipinaliwanag ni Ali na napilitan siyang sundin ang Bald Eagle sa ilalim ng pagbabanta. Ngunit nang makita niya si Xingyu na malapit ng saktan, ang kanyang habag ay nanaig sa kanya, at pinili niyang iligtas silang dalawa. Na-corner, inihayag ng Bald Eagle ang kanyang huling sandata. Buhay pa si Xing Chun. Ginawa niyang experimental subject si Xing Chun, nagtanim ng chip sa utak niya para kontrolin siya na parang makina. Napilitan si Wo na labanan si Xing Chun, na robotic ang mga galaw. Sa panahon ng sagupaan, muntik nang hampasin ni Xing Chun si Xingyu, ngunit sumugod ito at niyakap siya. Ang kanyang pag-ibig at mga alaala ay nagpanumbalik sa kanyang sangkatauhan, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang masayang nakaraan na magkasama. Kinabukasan, hinarap ni Wo si Jiang, na ipinakita ang ebidensya ng kanyang papel sa pagkamatay ni Uncle Shen. Sa wakas ay napilitan si Zhang na harapin ang hustisya para sa kanyang mga krimen. Nagtapos ang kwento sa isang kasal sa pagitan ni Woody at Xingyu. Isang pagdiriwang ng malalim na pag-ibig na natagpuan nila pagkatapos ng maraming pagsubok na magkasama. Kaya, ang moral ng kwento ay ang pag-ibig ay maaaring makaligtas sa mga kidnapang, pagtataksil, at maging sa mga kasal sa kontrata.